Katibinag meron na namang pasabog, lalong-lalo na dito sa asawa ng aktres na si Dawn Zulueta kung saan nga ito ang special assistant ng presidente. Ayon dito nga kay Katibinag, biktima pala ito siya ng panggagahasa. Muntika na daw pala siyang gahasain ng pamangkin ng kanyang ex-partner noon na si Tony Boy. At ito nga ang si Anton Lagdameo kung saan nga ay ginahasa din pala siya at ayon pa kay dito kay Katibinag, hindi lang pala siya ang naging biktima nito dahil marami pa daw mga babae ang inabuso nitong si Anton Lagdameo. Nakaraan nga ay binisto ni Katibinag na magkasabwat itong si PBBM ang kanyang ex-partner na si Tony Boy at si Lagdameo na nagpupulburon. At ngayon naman, meron na namang sangkot itong si Lagdameo kung saan nga ay ginahasa pala itong si Katibinag. Nakakaawa yung sitwasyon ni Katibinag kasi makikita natin na natatakot siya sa nangyari at bumabalik sa kanyang alaala o trauma ng kanyang pinagdaanan pero matapang niyang isiniwalat. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Doon gusto kong balikan kasi may nagpapatanong nito sa akin. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na na asundutan yung tanong doon. Pinapatanong ng ating mga viewers, nung binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon, yung una sinabi niya, kung kailangan mo lang ng, tsuktsak, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya, which is your partner. So gustong tanungin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto kanyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Mm-mm. Alam ko yung mga iba dito, hindi yun narinig. Kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi ko sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang babae. Sorry po. Yeah. Masakit sa akin na, you can talk about that later doon sa unang nangyari sa'yo. Pero, nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, na biktima ka ng rape. Then, now, etong mga taong ito na, like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot, ba't talhin mo kami dun sa moment na yun? Ano ba nangyari talaga doon? Yung kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nung may nangyari sa akin, na-rape ako, siya, parang feeling ko wala na magseseryoso sa akin. So, whoever is there, lang, parang, mahal ako nito. Parang, sige, pagsisilbihan ko to. Parang iyan na yon. Parang slave. Alam mo yung ganun, di ba? Kasi iniisip mo yun na, wala na wala na magsaseryoso. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit ikalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari to sa akin, na-shock ako. Kasi, di ba, parang, hindi mo ina-expect na parang, yung parang you respect them, then you thought, edukado, and itsure niya. Tapos parang, nag-CR ako, tapos sumunod siya. Tapos tapos yun na, bigla lumabas ako, bigla nagulat ako, hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos naitulak ako. Alam mo yun? Parang, ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? Wala, sabi lang niya sa akin, come on, Cathy, come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, Sabi ko, no. Sabi ko, tinutulak ko siya. Tapos, sobra siyang lasing eh. Sobra siyang bangag na lasing. Hindi ko na maintindihan kung more on lang eh. Hindi ko alam kung, kasi kapag kunwari sobra kang high, dapat
gising ka eh, 'di ba sa cocaine? Yeah. Hindi alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So, nakakakilab. Recently, nag-uusap tayo, nakilala natin yung isa't isa, you tell your stories, and sabi ko nga Mm. sa'yo, mas matapang ka sa akin. In terms Mm. of pinagdaanan, di ba sinabi ko sa'yo yan? And Mm. actually, I cried, sa Mm. alam mo, bira akong umiyak sa live ko kasi Mm. I want to show people na I'm strong. Pero, Mm. dun, gusto kong balikan, kasi may nagpapatanong nito sa akin, yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na na sundutan yung tanong doon. Pinapatanong nung ating mga viewers, nung binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon, yung una sinabi niya, oh, kung kailangan mo lang ng, tsuktsak, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya, which is your partner. So gustong tanungin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto kanyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Mm. Alam ko yung mga iba dito, hindi yun narinig. Kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi ko sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang Sorry babae. Sorry po. Yeah. Masakit sa akin na, you can talk about that later doon sa unang nangyari sa'yo. Pero, nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, na biktima ka ng rape. Then, now, etong mga taong ito na, like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot, ba't dalhin mo kami dun sa moment na yun? Ano ba nangyari talaga dun? Yung ano kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nung may nangyari sa akin, na-rape ako, ano siya, parang feeling ko wala na magseseryoso sa akin. So, whoever is there, ano lang, parang, oh, mahal ako nito. Parang, sige, pagsisilbihan ko to. Parang iyan na yon. Parang slave. Alam mo yung ganun, di ba? Kasi iniisip mo yun na, oh, wala na eh. Wala na magsaseryoso. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit iikalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari to sa akin, na-shock ako. Kasi 'di ba parang hindi mo ina-expect na parang yung parang you respect them, then you thought edukado and itsuhin niya. Tapos parang nag-CR ako, tapos sumunod siya. Tapos tapos yun na, bigla lumabas ako, bigla nagulat ako, hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos naitulak ako. Alam mo yun? Parang, Ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? wala, sabi lang niya sa akin, come on, Cathy, come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, ha? Sabi ko, no. Sabi ko, tinulak ko siya. Tapos, sobra siyang lasing eh. Sobra siyang bangag na lasing. Hindi ko na maintindihan kung more on lang eh. Hindi ko alam kung, kasi kapag kunwari sobra kang high, dapat gising ka eh, 'di ba sa cocaine? Yeah. Hindi alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So nakakakilabot kasi paano ka nakatakas dun sa, 'di ba? Binalya, tinulak ka niya. Oh, come on, Cathy, I know you like it. You like kasi it. yung CR ng lalaki hindi siya nasasara. So may magsi-CR. Okay. Kasi it's yung flooring ng restaurant ko, it's all wood. So, pag may maglalakad, maririnig mo. I think he's so sensitive kasi nga, di ba, pag ganun, di ba, parang narinig, natulak ko siya eh. Tapos I run. Tapos hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Tapos napaupo lang. Kasi nag-recall eh. Alam mo yung bumalik yung lahat. Yeah, I know yung flashback. Yeah. Oo, parang, I thought tapos na to eh. Ngayon pa bang matanda na ako? Nangyayari to ulit? Kaya nga ako, parang
sabi ko talaga, I promise myself, pag nangyari to sa anak ko, hindi ko talaga mapapatawad, papatay talaga ako. Yung ganun ka, yung Yung thinking gano'n na as a ganun. mother. Oo, tapos kaya nga, for the longest time, parang wala akong, may mga nakaalam, taga Davao din yan. Aha. Tapos konti lang. Tapos close din sa amin. Tapos ano, hindi ko makwento. Hindi ko Sa makwento. kanila. Kasi pinoprotect mo din siya, 'di ba? Kaya nga Yeah. ang sakit-sakit sa akin nung naghiwalay kami na ako pa yung pinasama, na ako Eh, yung maraming masamang experience. teka, nakwento mo to kay Tony Boy, di ba? Na sabi Oo, niya, nakwento ko. at ang sabi niya, hayaan mo na, ano ba yun sabi niya? Sabi niya, "Ayaw mo, lasing lang 'yan, tsaka sabog Lasing lang lang yan, 'yan." sabog lang, oo, ganun. Oo, gano'n yung ano niya sa akin. Kasi lasing din siya no'n, tsaka, he's taking. Sabi niya mo na, sabog lang 'yan. Sabi ko, baka hindi ka nakilala. Sabi ko, ha? Paano niya ako hindi makikilala? Hello. Tapos hindi nga lang first time, in front of other people, talagang sinabi niya, "Oh, Kati alam mo naman, malapit lang yung bahay natin. 'Di ba, malapit lang yung bahay natin. Kapag hindi na kaya, alam mo, hindi na kaya ng tito ko, Oh my God. andiyan lang ako." 'Di ba, parang, sabi ko, ano bang So, mali? paano ka nag-heal or nag-recuperate dito sa experience na to? Siyempre, kung, di ba, normally, kapag ganitong nangyayari sa isang babae, iiwasan mo yung taong yun or it's either you file a case against him. Right? Did you ever think na mag-file ng case against him or paano mo for sure hindi mo pinurso 'yon. Paano mo iniiwasan mo ba siya tuwing pupunta siya doon kasi kamag-anak niya to eh. They always go, 'di ba? During Yeah. the Sa house session. niya, sa Mm-mm. bahay niya, tas sa restaurant. Parang, civil ako, pero ayoko talagang to be around him. Ayoko talaga. Parang, Do you think alam to ng wife niya yung mga ginagawa niya? ang alam ko, alam na may pagkababaero siya. Ang alam ko, hindi lang kasi ako yung naganito niya. Yun ang alam Mm. ko. Kasi nung, yung may dating nagtatrabaho sa kanila, nagkwento din sa akin. So, Yeah. sorry naano ulit ako. Alam mo, Parang ayaw ko na nahihilo kita ako. tanungin, mga kababayan, ayaw na kitang tanungin doon sa first na yung victim ka ng rape kasi napag-usapan mo na yun. Ayaw ko nang masyadong masakit na memories. Ano? I know we're gonna cry together. Pero doon sa mga palangga, nandoon po yung revelation ni Miss Cathy sa third floor studio. Panoorin nyo, nandoon yun eh. Mm. Kaya nga na-shock ako na you're very spontaneous. Habang pinapanood ko to, di ba we talked about it, na ang sabi ko, parang I'm not ready for that, yung revelation mo. Parang yun ang sabi ko sa iyo, parang napakasakit yon. Ako as your friend na sabi ko, ikaw, we can talk about it, but when you're ready. Kasi ayokong bumalik yung flashback ng mga pangit. Kasi 'di ba usually I don't know, mag-agree mga kababayan natin, yung mga pangit natin sa buhay na eksperyensya, pinipilit natin kinakalimutan and we moved on. 'Di ba? So, Alam mo, sabi ko nga, yung na-rape ako, hindi ko na iniiyakan eh. Kasi I have a beautiful daughter. mhm. Iba kasi yun. Kasi alam mo, yung experience ko kasi ganito. Yung parang, yung na-rape ako kasi wala akong relationship. Okay, Naintindihan sige. mo? So you're willing to talk about it again. Okay lang sa'yo. Yeah, parang yung Okay. explain ko lang kung bakit, Okay, like, sige. pag pinag-usapan natin yung na-rape ka, An- sa nangyari sa akin with Anton. Kasi, yes. the reason why hindi ko iiyakan yung na-rape ako, I don't have a deeper relationship with that person. Wala kaming relasyon, as in, hindi kami parang Tony Boy and me. Nagigets nyo? So, Yes. parang, walang emotions, walang feelings. So, parang, okay, then I never had any boyfriend. So, hindi ko pa alam yung format nung paano ma-in love, paano You're young. You're like magka-boyfriend. 18, going 19, di ba? Yeah, oo. Yeah, And these 19 people ako. also, Kathy, di ba? They're all from the powerful family din, di ba? So then, after that, so parang ako, mas madali ako maka-move on with Yeah. that. Kasi nga, wala kang investment ng emotion, ng feelings. Pero yung kay Tony Boy, tsaka kay Anton, kaya ako umiiyak. Kasi,
I trusted a Then, person that I love, then I thought I'm safe. Tapos, pagtanggol ka. Yeah. oo, pagtatanggol ka na ano, kaya minsan nga eh, yung parang minsan pumasok nga sa isip, siguro kaya hindi ako nire-respeto ng mga barkada din ni Tony Boy, baka ginawa niya rin ako ng story na, oh, natikman ko yan or something. Naintindihan mo? Kung Yes, ano yung yes, yes. tumatakbo, just imagine 10 years, ganun yung They, utak they, ko. well, I think they can, baka, na kasi Yeah. if they can fabricate a crime, they can fabricate a simple story like that. Yeah, they did that to me. May lalaki ako, 'di ba? Yung chismis pa nga sa akin dati, ang naging lalaki ko si Mike Toledo. Hiyang-hiya ako dun sa mama. 'Di ba? Like, Kasi pati Pacquiao. oo, pati Diyos ko, Pacquiao, I work with Pacquiao. Parang ang sabi ko, wala na nga akong, and wala nang maibabato sa akin. Parang bato niya na, durog na ako. Sabi ko nga, di ba, yung interview ko kagabi, you need to be broken and you need to die for you to be reborn again and be stronger than ever. You know, that's what happened to me. And I think, yun nga, divine intervention, I guess God asking me to do this now because to redeem myself na, okay, Kati, kailangan mong daanan to, gawin mo to lahat for me. It's like, di ba, you know, yung, nasa Bible yan nila. Yeah. Diba, remember I told you, no? Sabi ko, I like you. Gusto ko magkaroon tayo ng regular na chikahan about life, yung hindi about politics. So gusto kong makilala ka pa ng tao, 'di ba? Sabi ko nga, just be active, tuloy-tuloy yung laban. Pero you know, yung story mo kasi, it's really irrelevant dito sa issue ng droga. Yes. But you have to tell your story, your personal experience para maunawaan ka ng tao. So hindi natin pwede kasing iwasan hindi tayo pwedeng lumaktaw. 'Di ba? Hindi natin pwedeng laktawan yung kwento mo. So kaya natin na pag-uusapan to, yung eksperyensya mo. Pero if you talk about pag pinatawag ka nila sa kinasuhan ka man, sa korte man ito, sa kongreso, sa senado, ang issue dito, yung you as an eyewitness. Yes. Not as si Cathy na in love, na budol, na minaltrato. Well, actually, issue ng gobyerno yan eh. Yung abuse. Violence against women. Violence against women, yes. And children, yeah, BAUSI, diba? Then, Yeah. diba? Then, second to that, yung meron akong, may nagsasabi sa akin ng mga, yung parang may kasi hindi ako nag-watch ng ibang vlog or kapag negative or like anything. So, parang may nagsasabi na, yung wag natin iligaw, yung corruption. Okay naman yung statement ni Cathy, ganyan-ganyan siya. Hindi ho eh. Kaya nga mas lalong corrupt. Kasi nga, drug addict. Di ba? Mga user po. So, wag nating yun. Wag nating i-neglect yung sistema na yun. Kasi nililid tayo ng mga grupo ng mga durugista. Yun nga yung kanilang yung kanilang defense na bakit paniniwalaan ng isang Cathy na nagkaroon ng ex-boyfriend na kasama doon sa Baltis 5 that older than him. Mga ganun yung mga tira eh. Which is really irrelevant. Hindi naman yun ang issue doon. Nakita mo si Marcos Jr. na nagka-hangout ng iyong ex-boyfriend and also si Lisa ay mismo inabutan ka. Pero again, ayaw nilang pag-usapan. Pero sa halip, itong mga taong ito, sa Kongreso, Senado, o mga circle, mga nasa politika, ay gusto nilang tirahin yung personal experience mo. Yeah. Alam mo ako, mas naaawa ako sa kanila. Kasi parang how I wish hindi mangyari sa kapatid nila, sa anak nila. Baka hindi nyo alam, nangyayari na rin, hindi lang nagkikwento, 'di ba, sa mga babae sa buhay nila, 'di ba? Doon ako. Kasi ganun ako, hindi ko kinuwento sa family ko. Tinago ko. Kasi pero hindi ko diba, alam ang sasabihin ko. Alam ng anak mo, 'di ba? Alam And niya, I really admire your daughter. Nakausap ko once yung daughter mo. And sabi ko, itong batang ito, very strong woman. You know? Fine young lady, So, napakaganda kasi sa kabila ng pinagdaanan mo na, sufferings, but still you stand tall, you stand beautiful, and, fighter.
Yun naman ang kailangan eh. Hindi naman, sabi nga eh, once na madapa ka, kailangan kang bumangon. You know, with your experience na grabe, na sabi mo nga may mga time na gusto mo nang gurgurin ang sarili mo, well, I'm glad dahil nagabayan ka ng, nagabayan ka ng Diyos, nagabayan ka ng mga pamilya mo to stay strong. Yeah, nawala na si Cathy, nagurgur na ng internet. Anyway,